Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 226. Si Liu Shikon ay hindi nang ahas na makisali, gayon din si Fang Changsheng. Galit siya na gusto niyang sirain ang Shenghua real estate ngayon. Minsan na siyang sumubok ngunit nabigo, at ngayon ay mas determinado siyang sirain ang Shenghua. Umabot ng halos 1 linggo bago nalutas ang problemang ito. Sa linggong ito, ang Shenghua Real Estate ay hindi lamang ang kumpanya na nasa gitna ng mga kaguluhan. Ang Gao family, na nasa ika-10 sa listahan ng pinakamayaman sa CTF, ay kailangang magsara ng 3 restaurant sa ilalim ng pangalan nito dahil sa hindi magandang sanitasyon. Ang reputasyon nito ay lubhang nasira. At ang Su family, na pumangalawa sa listahan, ay biglang tumigil sa pakikipagtulungan sa sangay ng Dongheng Real Estate sa CTF. At ang huli ay nawalan ng malaking halaga. Si Wu Lianqin, na naging pangulo, ay na-demote pa. Ang CTF ay nagdusa ng husto sa linggong ito. Agad itong naisip ni Guning nang marinig niya na ang Gao family, ang Su family at ang Wu family ay sangkot. Si Su Anya ay mula sa Su family, at nakaganti siya kina Gao Yuchen at Wu Xinyo. Si Su Anya ay tila hindi isang ordinaryong babae noong unang beses siyang nakilala ni Guning. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ang pamilya ni Su Anya ay lubhang maimpluwensya. Pangalawa ang pamilya Su na may 4 na bilyong yuan sa mga asset sa listahan ng pinakamayaman sa CTF. Nagulat din si Guning nang marinig na si Wu Xinyo ay anak ni Wu Lianqin. Ads by Pub Future. Pareho rin ang ideya ni Hao Ran at ng iba pa na si Su Anya ay hindi isang ordinaryong babae, at ang lahat ng balita ay hindi maaaring nagkataon lamang. Bagamat lahat sila ay namangha sa tunay na pagkakakilanlan ni Su Anya. Mas naging interesado silang malaman ang reaksyon ni Gao Yuchen matapos niyang malaman na ang kanyang tinaguriang ordinaryong dating kasintahan ay mula sa Su family. Talagang pinagsisisihan niya. Walang sinisi si Su Anya sa kanyang paghihiganti, dahil maaari siyang mapatay noong araw na iyon. Bagamat hindi sinasadya ni Gao Yuchen, talagang sinaktan niya si Su Anya, at syempre parurusahan ng pamilyang Su ang Gao family. At nagdusa din ang Wu family. Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Noong Huwebes ng gabi, nagdial si Guning ng numero. May sumagot nito pagkaraan ng mahabang panahon. Isang malamig na boses ng lalaki ang tumunog, "Sino ito?" "Kay, mag-deal tayo. Sa tingin ko, magiging interesado ka sa reward." Malinaw at walang pagkaantala na sinabi ni Guning nang makilala niya ang boses ni Kay. "Talaga, sabihin mo sa akin kung ano ito." Na-curious si Kay. "Kaya kung gamutin ang iyong mga binti, at maaari mong alisin ang wheelchair, paglalakad tulad ng isang normal na tao. Gayunpaman, hindi ko maipapangako na ang iyong mga binti ay magiging eksaktong kapareho ng dati." "Ano?" Nagulat si Kay sa narinig. Lalong namangha siya nang malay niya na paralisado ang mga paa nito kaysa sa pagpapagaling niya sa mga binti nito, dahil kakaunti lang ang nakakaalam ng sikreto niya. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Gayunpaman, hanggat maaari niyang gamutin ang kanyang mga binti, hindi niya alintana kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang sikreto. Samantala, nagdududa pa rin siya kung kaya niya ba talaga. Wala siyang pakialam kung hindi na tuluyang makabawi ang kanyang mga paa. Gusto lang niyang maglakad ulit. Ads by Pub Future. Sinubukan ni Kay na manatiling kalmado, at nagtanong, "Sigurado ka bang mapapagaling mo ang mga binti ko? Bakit ako maniniwala sa iyo? Maaari mong subukan, at malalaman mo. Maaari ko munang bigyan ka ng pangunahing paggamot. Kung ito ay gagana, maaari mong gawin ang iyong desisyon," sabi ni Guning. "Mukhang maganda. Ano ang iyong pakay?" tanong ni Kay. "Magtrabaho para sa akin sa loob ng 1 taon, at tulungan akong magsiyasat kung ano ang gusto ko. Hindi kita gagawing banta sa kaligtasan ng bansang ito, o imbestigahan ang lihim ng estado. Haharapin ko lang ang aking mga kaaway," sabi ni Guning. "Sure, basta kaya mong gamutin ang mga binti ko, magtatrabaho ako para sa iyo ng 1 taon, sagot ni Kay na may kasiglahan.
Nataman ni Guning ang marka. Ang gusto lang niya ay maglakad na parang normal na tao. Gusto niyang bisitahin ang maraming lugar sa mundong ito, at tapusin ang kanyang bucket list. Hindi niya nais na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa wheelchair na ito. Bagamat nag-aalinlangan siya sa kakayahan ni Guning, hindi siya papayag na palampasin ang anumang pagkakataon. Saan tayo magkikita? Tanong ni Kay. Mukha siyang kalmado, pero hindi talaga siya makapaghintay. Nakatira ako sa CTF. Pwede tayong magkita kahit saan mo gusto, sabi ni Guning alang-alang sa kalagayan ni Kay. Nasa CTD ako. Ayaw niyang pumunta ng malayo. Ang CTD ay isang first-tier na lungsod, at isa sa mga pinakamaunlad na lungsod sa bansang ito. 2 oras lang ang lumipad papuntang CTD mula sa CTF. Bibisitahin kita sa Sabado. Tatawagan na lang kita, sabi ni Guning sa kanila ibinaba ang tawag. Noong Biyernes, inimbitahan ni Suanya si Guning at ang kanyang mga kaibigan na kumain ng magkasama. Naunawaan ni Guning na gustong ipagdiwang ni Suanya ang kanyang matagumpay na paghihiganti, at hindi masamang makipagkaibigan kay Suanya, kaya pumayag si Guning. Gayunpaman, si Suanya ay pinigilan ni Gao Yuchen at Wu Xinyo nang umalis siya sa kanyang paaralan. Suanya, kasali ka ba sa Gao family at sa mga problema ng Wu family? Galit na tanong ni Wu Xinyo. Tila, pagkatapos na magkaproblema ang pamilya Gao at ang pamilya Wu, pinaghinalaan ni Gao Yuchen at Wu Xinyo si Suanya. Hindi sila naniniwala na may kakayahan si Suanya, ngunit hindi rin sila makapaniwala na nagkataon din iyon. Bukod dito, hindi matanggap ni Gao Yuchen at Wu Xinyo ang katotohanan na si Suanya ay may malapit na koneksyon sa Su family. Bagamat hindi pa nila nakuha ang positibong sagot, si Gao Yuchen ay talagang nagsisisi ngayon. Kahit na si Suanya ay hindi isang mahalagang tao sa Su family, hindi rin siya magiging isang ordinaryong babae. Hanggat mapanatili niya ang isang magandang relasyon sa Su family, ang kanyang pamilya ay maaaring makinabang ng malaki mula rito. Siyempre kasali ako. At dapat kang magpasalamat na hindi ako nabangga ng sasakyan noong araw na iyon, o hindi ito magiging kasing simple na ngayon. Masiglang umamin si Suanya. Anya, I'm so sorry sa nagawa ko. Kasalanan ko lahat. Nagkamali ako na kasama ko si Wu Xinyo. Ikaw lang ang babaeng nagustuhan ko. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Agad namang nagmakaawa si Gao Yuchen. Gao Yuchen, ikaw, galit na galit si Wu Xinyo. Si Suanya, sa halip, ay tumawa ng malakas. Haha, haha. Gao Yuchen, tulala ka ba o ano? Hindi ako tanga. Hindi mo ba ako pinagtabuyan dahil isa akong ordinaryong babae samantalang siya ay mula sa isang napakayaman na pamilya? Alam kong hindi ko dapat tinago ang tunay kong pagkatao noong girlfriend mo ako, pero dahil doon, nakita kita. Isa ka lang makasarili na ipokrito. Nakikiusap ka ngayon na bigyan kita ng pagkakataon dahil lang sa background ko. Nakakahiya ka. Pagkatapos noon, hindi pinansin ni Suanya si Gao Yuchen at Wu Xinyo, diretsyong naglalakad sa tabi nila. Kahit nagalit sila sa paghihiganti ni Suanya, wala silang lakas ng loob na gumawa ng anuman dahil sa kanyang tunay na pagkatao. Walang pag-aalinlangan, sinampal ni Wu Xinyo si Gao Yuchen sa kanyang mukha ng malakas na tunog. Gao Yuchen, break na tayo. Gusto ni Wu Xinyo na maging kasintahan ni Gao Yuchen dahil sa kanyang background, ngunit hindi rin mahina ang Wu family, at marami siyang pagpipilian. Proud na proud siya at hindi nakayanan ang kahihiyan. Sa huli, natalo ni Gao Yuchen ang dalawang babae. Sa hapunan, sinabi ni Suanya sa kanyang mga bagong kaibigan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagulat. Hindi rin nila nambola si Suanya dahil lang sa background niya, dahil totoong magkaibigan sila. Si Suanya ay hindi rin isang mayabang na babae, at kinasusuklaman niya ang pagkukunwari. Dahil magkaibigan na sila ngayon, dapat pantay ang pakikitungo nila sa isa't isa. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Euro Els 1N.
Mga ad ng Pub Future. Sa parehong gabi sa CTG. Sa isang maingay na club, kumikinang ang mga makukulay na ilaw. Ang mga lalaki at babae ay baliw na umikot sa dance floor. Ang hangin ay puno ng pagnanasa at karangyaan. Kabilang sa kanila sina Li Zenzhen, Su Jing, Lin Wenkong at Yuan Senador. Pinilit ni Lin Wenkong at Yuan Senador sina Li Zenzhen at Su Jing na makipagtalik sa kanila ng 3 beses sa linggong ito. Sina Li Zenzhen at Su Jing ay pinahirapan sa bawat pagkakataon. Kinailangan sila ng matagal, masakit na oras para makabawi. Gayunpaman, sa sandaling mabawi sila, tatawagan silang muli ni Lin Wenkong at Yuan Senador, at ngayon ang ika-4 na pagkakataon. Ang plano ni Li Zenzhen na patayin sina Lin Wenkong at Yuan Senador ay nasa himpapawid pa rin, dahil walang tumanggap ng gawaing ito. Bukod pa rito, walang kakilala si Li Zenzhen na maaaring tumulong sa kanya. Kahit na gusto niyang patay na sina Lin Wenkong at Yuan Senador ngayon, ayaw niyang masangkot ng personal. Kaya wala siyang nagawa noong nagkaroon siya ng pagkakataong patayin sila noon. Sinubukan pa nga ni Li Zenzhen at Su Jing na tanggalin ang mga video sa kanilang mga telepono, ngunit natuklasan ang mga ito. Sinabi rin sa kanila ni Lin Wenkong at Yuan Senador na mayroon silang mga kopya ng mga video na iyon. Galit na galit sina Li Zenzhen at Su Jing, ngunit wala ring magawa. Ang masama pa ay pinilit sila ni Lin Wenkong at Yuan Senador na gumamit ng droga, at unti-unti na silang nalulong dito. Samantala, nagsimulang maglaho ang kanilang pagnanais na makaganti. Tinawagan ni Li Zenzhen si Qin Yifan noong isang araw. Tinanong niya ito kung may posibilidad na magkasama sila, ngunit tinanggihan pa rin siya ni Qin Yifan gaya ng dati. Siya ay ganap na nasaktan sa pagkakataong ito, at nagsimulang mamuhay sa kanyang sekswal na buhay na may ligaw na pag-abandona. Si Li Zenzhen ay natulog hindi lamang kasama sina Lin Wenkong at Yuan Senador, kundi pati na rin ang mga random na lalaki. Naramdaman ng kanyang pamilya na kailangang may mali kay Li Zenzhen. Dahil dati lagi siyang lumalabas sa mga araw, ngunit ngayon ay hindi na siya umuuwi hanggang gabi na, o kaya'y magdamag na lang siya sa labas. At hindi na siya nakauwi ng hindi lasing. 12M na noon. Naglalaro pa rin si Li Zenzhen sa bar at hindi niya sinasagot ang mga tawag ng kanyang mga magulang, na labis na nag-aalala sa kanyang mga pamilya. Ang mga magulang ni Li Zenzhen at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Li Zhenyu ay gising pa, nakaupo sa sala. Mukhang masama ang loob ng ama ni Li Zenzhen habang hawak ang kanyang telepono sa kanyang kamay. Zhenyu, anong nangyari sa nakababatang kapatid mo? Siya ay lubos na nagbago. Naisip nila na si Li Zenzhen ay nasa hustong gulang na, at hindi sila dapat makialam sa kanyang mga personal na gawain. Gayunpaman, kumilos siya sa lalong ligaw at hindi nakokontrol na paraan. Hindi ako malinaw dito. Siguro dahil may gusto si Qin Yifan sa ibang babae, at hindi siya masaya, sabi ni Li Zhenyu. Nang marinig iyon, napabuntong hininga na lamang ang mga magulang ni Li Zenzhen. Mga ad ng Pub Future. Bagamat lahat sila ay nagnanais na mapang-asawa ni Li Zenzhen si Qin Yifan, hindi gusto ni Qin Yifan si Li Zenzhen at hindi rin siya gustong pakasalan siya. Wala silang magawa tungkol dito. Kung inisin nila ang Qin family dahil doon, ito na ang huling bagay na gustong makita ng Li family. Si Guning ay lumipad patungong CTD ng madaling araw noong Sabado. Gayunpaman, habang papunta si Guning sa CTD, sabay na dumating si Leng Xiaoteng sa CTF. Balak niyang sorpresahin siya, pero nakapatay ang phone niya. Naisip ni Leng Xiaoteng na baka wala si Guning sa CTF. May kumpanya siya sa CTG at madalas siyang pumunta sa CTG, kaya nahulaan ni Leng Xiaoteng na maaaring nasa CTG si Guning. Hindi pa siya sigurado, kaya hindi siya biglang lumipad sa CTG. Posible rin napatay ang telepono ni Guning. Bandang 11 AM, dumating si Guning sa airport sa CTD. Hindi niya napansin na tinawag siya ni Leng Xiaoteng hanggang sa binuksan niya ang kanyang telepono mamaya. "Hi, nasaan ka ngayon?" Tanong ni Leng Xiaoteng nang sagutin niya ang tawag ni Guning.
Nasa CTD ako ngayon, at kakababa ko lang ng eroplano, sagot ni Guning. Kaka-rating ko lang sa CTF, sabi ni Leng Xiaoteng. Medyo masama ang loob niya. Ano? Nagulat si Guning. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Gusto kitang sorpresahin, sabi ni Leng Xiaoteng na nadidismaya. Hindi alam ni Guning kung ano ang sasabihin, ngunit naantig siya. Hintayin mo ako sa CTF. Babalik ako bukas ng umaga. Mabuti, sagot ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos noon, tinawagan ni Guning si Kay para makipag-appointment sa kanya. Magkikita sina Kay at Guning sa isang eksklusibong resort na tinatawag na Quanlin Resort. Bagamat hindi pa nakapunta roon si Guning, narinig na niya ito at nabasa niya ang mga balita tungkol dito sa internet. Ito ay isang magandang resort na may nakamamanghang natural na tanawin. At ito ay isang lugar na ligtas para sa mga kilalang tao na magkita, kumain o makipag-usap tungkol sa negosyo. Tanging ang mayayaman o ang mga awtoridad lamang ang may kayang bayaran. Hindi alam ni Guning kung gaano kalaki ang yaman ni Kay, ngunit alam niyang mas mayaman ito sa kanya. Habang papunta sa resort mula sa airport, muling lumitaw ang isang larawan sa mga mata ni Guning. Isang malaking pulang truck ang biglang nawala ng kontrol at nabangga ang isang itim na Cayenne sa mga guardrail sa isang highway. Ang itim na Cayenne ay nahulog mula sa 10 metrong mataas na kalsada at nagkapira-piraso, na nagresulta sa pagkamatay ng 3 tao sa kotse sa lugar. Nanikip ang puso ni Guning. Dahil nakikita niya ang larawan, tiyak na may kinalaman ito sa kanya, at kailangan niyang pigilan itong mangyari. Hindi nagtagal, napansin ni Guning na isang pulang malaking truck ang nauuna sa hindi kalayuan. Tiningnan niya ang plato nito, at ito ay eksaktong kapareho ng ipinakita sa larawan sa harap ng kanyang jade eyes. Agad niyang ginamit ang kanyang jade eyes at nakita niyang may nagmamanehong itim na Cayenne sa unahan ng malaking truck. Mayroong 10 metro o higit pang agwat sa pagitan ng dalawang sasakyan, at ang malaking truck ay mabilis na umaandar. 1,000 metro pa ang layo nila sa highway. Hoy! Pwede bang magmaneho ka ng mas mabilis at maabyutan mo ang Cayenne? Kotse ito ng kaibigan ko, udyok ni Guning sa driver at nagsinungaling sa kanya. Oo naman. Pumayag naman ang driver at binilisan agad. Bagamat binilisan ng driver ay nahirapan pa rin siyang makahabol dahil lahat sila ay nagmamaneho ng mabilis. Bakit ang bilis ng takbo ng malaking truck? Lumalampas na ito sa speed limit, at malapit na sa Cayenne. Kung hindi bumagal ngayon, baka delikado, reklamo ng driver. Nang marinig ang sinabi ng taxi driver, sumimangot si Guning. Kahit ang taxi driver ay alam na delikado kung hindi bumagal ang malaking truck, kaya bakit ginawa pa rin ito ng driver ng malaking truck, at binilisan pa? Siguradong sinasadya ng malaking truck. Bakit? Isa ba itong pagpatay? Bagamat hindi sigurado si Guning tungkol dito, posible ito, dahil kakaiba ang kilos ng malaking truck. Ang highway ay nasa harapan nila, at si Guning ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Ihinto ang sasakyan ngayon din. Nang muntik nang mabangga ng malaking truck ang Cayenne, inutusan ni Guning ang taxi driver na huminto kaagad. Ang taxi driver ay likas na humakbang sa preno nang walang pag-aalinlangan. Bumaba kaagad si Guning sa sasakyan, ngunit sa sandaling iyon, ang malaking truck ay bumangga sa Cayenne, at ang huli ay bumangga sa mga guardrail sa hindi makontrol na paraan. Mga ad ng Pub Future. Kung ang Cayenne ay direktang kumatok sa mga guardrail, hindi ito nahulog, ngunit ito ay natamba na sa guardrail, at tiyak na malaglag. Agad na tumakbo si Guning papunta sa Cayenne. Nang ang kalahati ng Cayenne ay nakalampas na sa mga guardrail, nahuli ni Guning ang isa sa mga gulong nito na nasa ligtas na bahagi ng guardrail. Ginamit niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang mapabuti ang kanyang lakas, at pinatatag ang kotse. Ang dalawang gulong sa likod ng kotse ay napilitang makaalis sa mga guardrail. Gayunpaman, napakadelikado pa rin ito. Kung hindi sapat ang lakas ni Guning para hawakan ito, babagsak pa rin ito. Limitado ang kapangyarihan ni Guning,
at ito ay natupok sa malaking halaga sa loob ng maikling panahon. Kung ang mga tao sa kotse ay hindi mailigtas sa lalong madaling panahon, ang sasakyan ay mahuhulog pa rin kapag nawala ang suporta ni Gunning mula sa kanyang kapangyarihan. Nagulat ang lahat sa paligid sa eksena. Gaano kalakas ang babaeng ito? At kailangan niyang maging sobrang matapang na ipagsapalaran ang sarili niyang buhay para mahuli ang gulong. Baka mahulog din siya. Dahil sa aksidenteng iyon, huminto ang lahat ng sasakyan sa likod nila, at isa-isang dumating ang ilang magiliw na lalaki upang tulungan si Gunning. Gayunpaman, ang lahat ay maaari lamang patatagin ang kotse, at ito ay imposible para sa kanila upang hilahin ito pabalik. Kailangan nila ng crane. Ang ilan ay tumawag sa pulisya, at ang ilan ay tumawag sa ambulansya, habang ang ilan ay abala sa pagkuha ng mga larawan pati na rin ang mga video ng hindi pangkaraniwang eksena. Isang balita sa lalong madaling panahon ay lumabas sa internet, isang aksidente sa sasakyan sa isang highway sa lungsod D. Isang matapang at makapangyarihang babae ang sumalo sa gulong nito. Mga kalakip na larawan. Ang unang larawan ay si Gunning na nag-iisang humahawak sa manibela. At sa pangalawang larawan, marami ang tumulong kay Gunning na huminto sa likod ng sasakyan, ngunit hindi malinaw ang kanilang mga mukha dahil sa malayong distansya. Dalawang katlo ng Cayenne ang natamba sa guardrail, at napakaposibleng mahulog. Kaya walang nag-isip na ito ay isang palabas at sadyang umaakit ng atensyon ng mga tao si Gunning. Sa halip, lahat sila ay namangha sa katapangan at lakas ni Gunning. Jesus! Paano niya ito ginagawa? Sa tingin ko, hindi siya isang ordinaryong tao. Nahawakan niya ang manibela at pinatatag ang sasakyan sa tamang oras. Talaga. Ito ay hindi kapanipaniwala. Mga ad ng Pub Future. Nag-viral ang balita sa internet at nagdulot ng sensasyon sa loob ng maikling panahon. Nang mapansin ng isang government worker ang plaka ng sasakyan sa larawan, natigilan siya at agad na tumawag sa private number ng alkalde. Nabigla rin ang alkalde nang marinig ang balita. Agad siyang sumakay ng kotse, personal na tinungo ang site. Bukod dito, tinawag din niya ang mga direktor ng Public Security Department gayon din ang Fire Department at ang pinuno ng Central Hospital. Mukhang napakahalaga ng mga tao sa Cayenne. Gayunpaman, wala pang ideya ang karamihan tungkol doon. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, dumating ang fire brigade at agad na nagsimulang mag-rescue. Maya-maya pa ay dumating na ang mga ambulansya. Saktong pag-address ng Cayenne, isa-isang dumating ang mga direktor ng Public Security Department gayon din ang Fire Department at ang pinuno ng Central Hospital. Ang lahat ay namangha at nag-usisa tungkol sa mga tao sa pagkakakilanlan ng Cayenne. Ang may-ari ng kotse ay dapat na isang mahalagang figure. Napakaraming lakas ang naubos nito kay Gunning, at siya ay pagod, lumubog sa lupa. Nagulat din siya, ngunit wala siyang lakas para isipin iyon ngayon. Ang Enyo Euro LB1N ay ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Plano niyang lumayo ng tahimik, ngunit natagpuan siya ng isang nurse at inilagay siya sa isang ambulansya nang walang pagkaantala. Si Gunning ay hindi na makatiis sa ngayon, at nagpa siya na magpahinga muna. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatulog siya ng mahimbing pagkatapos, at hindi nasagot ang tawag ni Kay. Matagal na siyang hinihintay ni Kay, at nawalan ng pasensya. 2 beses niya itong tinawagan at sinagot ito ng doktor sa pangalawang pagkakataon. Miss Gu, matagal na kitang hinihintay. Nasaan ka ngayon? Tila hindi nasisiyahan si Kay. Kumusta? Naaksidente ang babae noon, at nasa ospital siya ngayon. Maaari ko bang malaman ang iyong relasyon sa kanya? Magalang na sabi ng doktor. Ano? Naaksidente siya. Laking gulat ni Kay. Oo, may car accident sa highway. Mahimbing na ang tulog niya ngayon pagkatapos niyang gamitin ang buong lakas niya para hilahin ang gulong ng sasakyan. Inakala ng doktor na kaibigan ni Gunning si Kay, kaya sinabi niya rito ang totoo. Ano? Siya yung babaeng humila sa gulong ng kotse. Nagulat si Kay. Habang hinihintay niya si Gunning, nag-surf siya sa internet para magpalipas ng oras,
at nabasa rin niya ang balita tungkol sa aksidente. Sa kanyang pagkamangha, ang babae sa larawan ay talagang si Guning. Malaki ang tingin ni Kay ngayon kay Guning, at mas naging interesado sa kanya. Saang ospital siya na-admit? Tanong ni Kay. Binalak niyang bisitahin siya. Nangako si Guning na pagagalingan ang kanyang mga binti, kaya ayaw niyang palampasin ang pagkakataon. Bilang karagdagan, ang ginawa ni Guning ay nakuha ang kanyang tiwala. Ang Center Hospital, Patient Room V11, sabi ng doktor. Nakakadepress ang atmosphere sa isa pang VIP patient room. Nakahiga sa kama ng pasyente ang isang lalaki na nasa 50 anyos. Siya ay may isang pares ng matalas, maningning na mga mata, at walang nang-ahas na salubungin ang kanyang tingin. Ang lalaki ay mayroon ding hangin ng kapangyarihan at lamig, na nagpasindik sa mga tao sa paligid niya. Vice Governor, nasa kustodiya na ang driver ng truck, pero hindi pa namin nakukuha ang kanyang testimonya, sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking paggalang. Ang lalaking nakahiga sa patient bed ay ang Vice Governor ng Province D, Xiao Changchun. At ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang Direktor ng Public Security Department, si Fu Wenwu. Ito ay dapat na Liu Guolai o Zhao Feilong. Galit na sabi ng isa pang lalaking nasa early 40s. Siya ang alkalde ng City D, Jiang Boan. Si Liu Guolai ay ang representante na kalihim ng komite ng Partidong Panlalawigan sa Lungsod D, habang si Zhao Feilong ay ang gobernador ng Lalawigan D. Sina Zhao Feilong, Liu Guolai at Xiao Changchun ay nakikipagkompetensya sa isa't isa para sa isang makabuluhang posisyon, kaya lahat sila ay gustong sirain ang dalawa pa. Bagamat parehong sina Zhao Feilong at Liu Guolai ay nasa mas mataas na posisyon kaysa Xiao Changchun ngayon. Ang mga tagumpay at reputasyon ni Xiao Changchun ay mas mahusay kaysa sa kanila, kaya nakaramdam sila ng banta. Oh, kumusta ang tsuper, si Secretary Yang, at ang batang babae na iyon? Maingat na tanong ni Xiao Changchun. Mas malumanay ang itsura niya ngayon. Malakas na nabangga sila ng malaking truck, ngunit nakaligtas si Xiao Changchun na nakaupo sa likod na hanay dahil sa kanyang seatbelt. Bahagya lang siyang nasugatan, ngunit nahimatay dahil sa lakas. Mabuti naman ang tsuper at si Secretary Yang. Naubusan lang ng lakas ang batang babae, at nasa mahimbing na tulog ngayon, sabi ni Jiang Boan. Magaling, dapat nating pasalamatan siya, utos ni Xiao Changchun. Bagamat inaakala niyang hindi simple ang dalaga, wala siyang balak imbestigahan ito, dahil katatapos lang nitong magligtas ng buhay nito. Walang problema, pero paano? Pera o iba pa? Tanong ni Jiang Boan. Bigyan siya ng 100,000 yuan bilang gantimpala at premyo para sa kanyang katapangan, sabi ni Xiao Changchun. Pera marahil ang pinakapraktikal na gantimpala, at hindi angkop para sa isang opisyal ng gobyerno na bigyan siya ng bahay o kotse. Oo naman, aayusin ko ito kaagad, sabi ni Jiang Boan. Agad niyang tinawagan ang kanyang sekretarya para hawakan ito. Binuksan ni Guning ang kanyang mga mata, at isang batang magandang mukha ang bumungad sa kanya. Natakot siya at napaupo bigla. Kay, bakit ka nandito? Medyo hindi nasisiyahan si Kay sa magandang reaksyon ni Guning, ngunit nagulat siya nang marinig ang sinabi ni Guning. Pumikit siya at parang delikado, kilala mo ba ako? Kaunti lang ang nakakaalam kung sino siya. Paano niya nakilala siya? Agad na nagsisi si Guning na sinabi iyon, ngunit hindi niya masabi sa kanya na nagkita na sila noon sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Kung gagawin niya ay ilantad niya ang kanyang sikreto ng muling pagsilang. Kaya lang maipaliwanag ni Guning, sensitibo ako sa mga boses at ngayon ko lang narinig ang boses mo, kaya inisip ko na ikaw iyon nang imulat ko ang aking mga mata. Narinig nga ni Guning na may nagsasalita, ngunit hindi siya sigurado kung Kay iyon o hindi. Kung itinanggi ito ni Kay, maaari siyang gumawa ng dahilan na nagsasabing nagkataon lang iyon. Nang makitang kalmado si Guning, pinili ni Kay na maniwala sa kanya, at may sinabi nga siya noon. Hoy, bakit napakalakas at matapang mong hatakin ang sasakyan at pigilan itong mahulog?
Curiosity na tanong ni Kay. Dahil handa akong tumulong sa iba at puno ako ng lakas. Sumagot si Guning ng may katapatan. Bagamat ayaw niyang madamay sa gulo, hindi niya magawang tumabi nang makita niyang nagkakagulo ang iba. Mabuti, sabi ni Kay. At kailan mo mapapagaling ang mga binti ko? Tanong ni Kay, hindi kasi siya makapaghintay. Maaari nating subukan ito ngayon, sabi ni Guning. Tumayo siya at naglabas ng glass flask sa backpack niya. Ito ang gamot na inihanda ko para sa iyo. Uminom ka muna, at tutulungan kitang masahe ang iyong mga binti. Magsisimula kang makaramdam ng kung ano-ano. Tinitigan ni Kay ang tinatawag na itim na gamot sa glass kettle, at nakasimangot na halatang hindi gusto. Sigurado ka bang ligtas ang gamot na ito? Bagamat ngayon ay naniniwala na siya kay Guning, hindi niya ito lubos na pinagkakatiwalaan. Sila ay mga estranghero lamang pagkatapos ng lahat. Nakipagkita siya dito dahil lang ayaw niyang mawalan ng pagkakataon. Kung nag-aalala ka, maaari kang magkaroon ng ibang taong pinagkakatiwalaan mo bilang saksi. Kung nasa panganib ka, maaari niya akong hulihin, maangin na sabi ni Guning, na parang walang pakialam. Alam din ni Kay na walang magandang darating na walang panganib. Sa katunayan, ang gamot ay isang normal na gamot lamang upang mapabuti ang tulog ng isang tao. Ginamit ito ni Guning bilang takip, ang pangunahing bahagi ay ang masahe. Go how, pasok ka, tawag ni Kay sa isang tao sa labas. Sabay-sabay na pumasok ang isang binata, at inutusan ni Kay, iinuman ko itong gamot na binigay niya sa akin. Kung nasa panganib ako, maaari mo siyang hulihin at ibigay sa pulisya. Boss, nag-aalala si Go how. Hindi siya pinansin ni Kay, binuksan ang takip, at ininom ang gamot. Mabango ang amoy nito at nakakatakot ang lasa, ngunit ininom ito ni Kay. Pagkatapos, yumuko si Guning sa harap ng kanyang wheelchair, at minasahe ang kanyang mga tuhod. Ginawa niya ito ng random, dahil ang punto ay upang ipasok ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga binti. Sa tulong ng kapangyarihan, agad na nakaramdam si Kay ng mas komportable, at ang kanyang paralisadong mga binti ay nagsimulang magkaroon ng damdamin, na labis na ikinagulat ni Kay. Guning na ginawa ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumigil si Guning sa pagmamasahe. Ang kailangan lang niyang gawin ay papaniwalaan si Kay sa kanyang kakayahan. Anong pakiramdam mo? Tanong ni Guning. Boss, kamusta ka na? Tanong din ni Go how na may pag-aalala. Palagay ko gumagaling na ako. Kinikilig si Kay. Talaga, si Go how ay nasa sabik din. Miss Gu, gaano katagal bago magaling ang aking mga binti? Biglang tanong ni Kay. Gagawin namin ang paggamot ng 3 beses sa mga alternatibong linggo. Ang iyong mga kalamnan ay gagaling sa unang pagkakataon, at ang iyong mga kasukasuan ay gagaling sa pangalawang pagkakataon. Sa ikatlong pagkakataon, makakalakad ka na, sabi ni Guning. Nananaginip ba ako? Bahagyang nanginig ang katawan ni Kay sa gulat. Napakabuti para maging totoo para sa kanya. Hindi ka, sabi ni Guning ng may kumpiyansa. Mabuti, pinagkakatiwalaan kita, at magtatrabaho ako para sa iyo sa loob ng 1 taon, sabi ni Kay. Malaki. Bagamat kumpiyansa si Guning na papayag si Kay, sa wakas ay gumaan ang loob niya nang makuha ang positibong sagot nito. Inabot ni Kay ang kanyang kamay para makipagkamay kay Guning, napakagandang nakilala kita. Pagkatapos, muling ipinasok ni Guning ang kanyang kapangyarihan sa mga binti ni Kay upang mabawi ang kanyang mga kalamnan. Nanambalik ang pakiramdam ng mga binti ni Kay, na nagparamdam kay Kay at Go how ng labis na pananabik. Gayunpaman, ang mga kasukasuan sa mga binti ni Kay ay napinsala pa rin, kaya hindi siya makalakad sa ngayon. Mga ad ng pub future. Pagkatapos ng unang paggamot, sinabi ni Guning, kailangan ko ang iyong tulong ngayon, ngunit sa palagay ko ay hindi ito magandang lugar para pag-usapan ito dito. Nagugutom ako ngayon. Bakit hindi tayo mag-usap on the way papuntang restaurant? Matagal na siyang hindi kumakain. Oo naman, umalis na tayo. Pumayag naman si Kay.
Pagkatapos ay itinulak ni Go Hao ang wheelchair ni Kay na sinundan ni Guning, patungo sa labas. Kinailangan muna nilang sabihin sa doktor bago umalis. Gayunpaman, paglabas pa lang nila sa silid ng pasyente, sinalubong sila ni Jang Boan ng harapan at pinigilan sila. Hay, sa wakas gising ka na. Saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Jang Boan kay Guning. Ikinagagalak kitang makilala, Mayor Jang. Okay na ako ngayon, at sasabihin ko sa doktor ko bago ako umalis kasama ang mga kaibigan ko, sagot ni Guning. Mahinahon siyang kumilos sa harap ni Jang Boan. Aalis ka. Nagulat si Jang Boan na walang hiniling ang batang babae na ito pagkatapos ng kanyang ginawa. Gayunpaman, napakahusay mong nagawa. Hindi ka pa namin ginagantimpalaan, sabi ni Jang Boan. Sinuri niya si Guning kung talagang mahinhin siya. Ngumiti si Guning at sinabi, Mayor Jang, ginawa ko ito sa sarili kong kagustuhan, at hindi ako hihingi ng anumang gantimpala. Gayunpaman, umaasa lang ako na nailigtas ko ang isang tapat at matuwid na opisyal. Napakabuti, napakabait mo at mahinhin. Hinahangaan kita. Malinaw na pinuri siya ni Jang Boan. Gayunpaman, nakagawa ka ng isang mahusay na tagumpay, at karapat-dapat ka sa gantimpala. Well, paano naman ito? Kaya kung tuparin ang isang hiling mo, basta legal. Kung makatagpo ka ng anumang problema sa hinaharap, maaari kang humingi ng tulong sa akin, sabi ni Jang Boan, iniabot ang kanyang name card kay Guning. Iyan ay napakahusay, hindi tumanggi si Guning, at kinuha ang name card. Mayor Jang, mangyaring huwag mo akong ilantad sa aksidenteng ito. Ayokong masangkot sa hindi kinakailangang gulo. Ang aksidente sa sasakyan na ito ay isang pagtatangka sa pagpatay. Kung alam ng killer na sinira niya ang plano niya, hindi niya ito hahayaang makatakas. Alam din ito ni Jang Boan, kaya pumayag siyang protektahan si Guning. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala, sabi ni Jang Boan kay Guning. Salamat, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos noon, nagpaalam na sila kay Jang Boan. Mayor, sa palagay ko ay malamang na gusto niya ang iyong pabor kaysa sa isang gantimpala, sabi ng sekretarya ni Jang Boan sa likuran niya pagkatapos mawala si Guning. Ganon din ang iniisip ni Jang Boan, ngunit wala siyang pakialam, iniligtas niya ang buhay ng bise-gobernador. At walang anuman ang favor ko kumpara doon. Sa katunayan, ang buhay ni Xiao Changchun ay mas mahalaga kaysa sa isang maliit na pabor. Kung si Xiao Changchun ay namatay sa aksidente sa sasakyan, isang makapangyarihang grupo sa politika ang mawawalan ng mahalagang figure. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Bureau Els1N platform. Idinagdag ni Jang Boan noon, hindi siya humingi ng pabor sa akin sa sarili niyang inisyatiba. I think she's an honest girl, and accepted my favor just because she didn't want to turn me down. Bilang karagdagan, ipinangako lamang niya na tuparin ang isang legal na kahilingan para sa kanya. Kahit na talagang humingi ito ng tulong sa kanya isang araw sa hinaharap, naniniwala siya na hindi siya mahihirapang lutesin ito. Pumayag naman ang sekretarya niya. Sila ay mga politiko at kailangang mag-ingat. Dapat sinasadya mong gawin iyon. Maging si Kay ay may parehong iniisip tungkol kay Guning. May utang na loob sa kanya ang alkalde, na malaking pakinabang sa hinaharap. Hindi naman importante. Siya mismo ang nag-propose nito, at bakit hindi ko matanggap? Sabi ni Guning. Bueno, nagulat ako na wala kang hiniling pagkatapos mong iligtas ang buhay ng isang mahalagang tao, hinangaan ni Kay si Guning sa kanyang ginawa. Malamang na hindi siya masyadong altruistic. Hindi ko kailangan ng suporta nila sa ngayon, kaya wala akong hiningi. Gayunpaman, kailangan ko ang iyong tulong, kaya nag-alok ako na pagalingin ang iyong mga binti para sa isang dahilan, sabi ni Guning. Natigilan si Kay. Iniligtas ni Guning si Xiao Changchun ng walang bayad, ngunit hiniling sa kanya na magtrabaho para sa kanya sa loob ng isang taon. Medyo hindi nasisiyahan si Kay, ngunit handa pa siyang magtrabaho para sa kanya sa loob ng 2 taon hanggat mapapagaling niya ang kanyang mga binti. Sa VIP patient room,
Iniulat ni Jiang Bowen ang kanyang pakikipag-usap kay Guning kay Xiao Changchun. Naniniwala rin si Xiao Changchun na si Guning ay isang mabuting babae na kinuha ang name card ni Jiang Bowen dahil lang sa ayaw nitong tanggihan ang kabaitan nito. At si Jiang Bowen ang nangako na tutulungan siya sa hinaharap. Si Xiao Changchun ay may magandang impresyon kay Guning pagkatapos ng aksidenteng ito. Iniligtas niya ang kanyang buhay pagkatapos ng lahat. Habang papunta sa Quanlin Resort, sinabi ni Guning kay Kay na plano niyang imbestigahan ang Hangyan Real Estate sa CTG, at hindi niya itinago ang kanyang sama ng loob kay Hangyan. Nagulat si Kay pagkatapos nun. Ilang taon ka na ngayon? Dapat ay mas bata ka pa sa 20, at nagsimula ka ng magpatakbo ng negosyo. Ito ay hindi ka panipaniwala, nagtatakang sabi ni Kay. Si Kay ay isang ace hacker, ngunit hindi niya alam kung paano patakbuhin ang isang kumpanya, kaya hinangaan niya si Guning. Walang problema. Ipapadala ko ang mga materyales sa iyo kapag nakahanap ako ng ilan, sabi ni Kay. Pagkatapos kumain, 4 PM na. Sinuri ni Guning ang mga tiket ng eroplano pabalik sa CTF, dahil kara-rating lang ni Leng Xiaoteng sa CTF, at na-miss niya siya. Natapos niya pa rin ang deal sa CTD. Gayunpaman, walang mga tiket sa eroplano na pupunta sa CTF sa ngayon, at ang huling isa ay aalis sa loob ng ilang oras. Hindi ito mahuli ni Guning, kaya maaari na lamang siyang maghintay hanggang bukas. Pagkatapos ay nagpasya siyang manatili sa Quanlin Resort, at bukas palad na binayaran ni Kay ang bayad para kay Guning. Pagkaalis ni Kay, nagpasya si Guning na mamasyal sa Quanlin Resort. Napapaligiran ang Quanlin Resort ng magagandang bundok at lawa na may maganda at natural na tanawin. Tunay na isang kasiyahan ang manatili dito. Kinuha ni Guning ang isang larawan at selfie na may tanawin, ipinadala ito kay Leng Xiaoteng. Gusto lang ni Leng Xiaoteng na tawagan si Guning nang matanggap niya ang kanyang mensahe. Si Guning ay sumikat sa larawan, at ang puso ni Leng Xiaoteng ay nawalan ng tibok. Gusto niya itong halikan, ngayon. Leng Xiaoteng. Saan ang lugar na ito? Guning. Quanlin Resort. Napakaganda nito. Leng Xiaoteng. Nakikita ko. Tapos tumigil na sila sa pagte-text. Pagkatapos ng 45 minuto, babalik na sana si Guning. Lumingon siya at nakita niya ang isang pamilyar na figure na papalapit sa kanya. Natigilan si Guning. Leng Xiaoteng. Bakit siya nandito? Kinusat ni Guning ang kanyang mga mata para tingnan kung totoo ito, ngunit lumalapit pa rin sa kanya ang lalaki. Mga ad ng Pub Future. Bakit ka nandito? Tanong ni Guning. Ito ay nadama na hindi totoo. Namiss kita, kaya pumunta ako dito. Tumayo si Leng Xiaoteng sa harap ni Guning, nakipagtitigan sa kanya. Halata sa kanyang mga mata ang pangungulila at malalim na pagmamahal. Si Leng Xiaoteng ay hindi isang taong mahilig magsabi ng mga sweet nothings, ngunit siya ay isang gumagawa. Halos umiyak si Guning. Namimiss niya ito kaya hindi na siya makapaghintay ng isang araw. She had the same feeling actually. Alam niyang nasa CTF si Leng Xiaoteng, at sabik siyang lumipad pabalik sa tabi nito, ngunit nabigo siyang maabyutan ang huling eroplano. Maglibot tayo, sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni Leng Xiaoteng. Likas na hinawakan ni Guning ang kamay ni Leng Xiaoteng. Naninigas ang katawan ni Leng Xiaoteng nang walang malay. Hindi pa siya sanay, dahil first time silang naging close. Siyempre gustong-gusto niya ang pakiramdam, at agad na hinawakan ang kamay ni Guning sa kanyang malaking palad, na para bang natatakot siyang mawala siya. Ilang sandali pa ang paglalakad ng dalawa, saka nagpahinga sa bench. Sabay tayong magpakuha ng litrato, sabi ni Guning. Medyo balisa si Leng Xiaoteng, hindi kasi siya sanay mag-selfie. Umupo si Guning malapit kay Leng Xiaoteng na itinaas ang kanyang telepono, at kinuhanan sila ng litrato na magkasamang nakaupo. Si Guning ay namumungay, habang si Leng Xiaoteng ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit pareho silang maganda sa larawan. Sa loob ng isang segundo, natapos ni Guning ang pagkuha ng larawan. Magkatugma ang dalawa sa larawan.
Ipadala ito sa akin, sabi ni Leng Xiaoteng. Ito ang unang larawan nila, at dadalhin niya ito. Sa tuwing nami-miss niya ito sa hinaharap, maaari niyang tingnan ang larawan. Walang problema, sabi ni Guning, at agad itong ipinadala sa kanya. Matagal niyang pinagtuunan ng pansin ang mga mukha ng mga ito sa larawan sa sobrang tuwa. Nang halos ika-6 ng gabi, tinanong ni Guning si Leng Xiaoteng, ano ang gusto mong kainin para sa hapunan? Bahala ka, sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi pa nagugutom si Guning, ngunit lumipad si Leng Xiaoteng mula sa CTF, papunta sa kanya. Baka nagugutom na siya ngayon. Punta muna tayo sa restaurant, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Saka sila naglakad papunta sa restaurant. Nakasalubong ni Leng Xiaoteng at Guning ang isang grupo ng mga tao sa pintuan ng restaurant. Sa gulat ni Guning, pamilyar siya sa dalawang nangungunang lalaki. Nandito si Yan Zhenglen at ang lalaki sa tabi ni Yan Zhenglen ay si Jiang Bowen na ngayon lang niya nakilala. Nagkataon lang. Girl Gu, anong ginagawa mo dito? Bago pa makapagsalita si Guning, nakita na siya ni Yan Zhenglen at tila nasa sabik. Naglakad siya papunta kay Guning nang walang antala. Sa halip ay namangha si Jiang Bowen sa eksena. Magkakilala ba sila? Obviously, kilala nila ang isa't isa, at parang close na close sila. Magkamag-anak ba sila? Tito Yan, nagkataon lang. Pumunta ako sa CTD para makipag-ayos. Ikaw naman, tanong ni Guning. Ako rin, sabi ni Yan Zhenglen. Pagkatapos ay sinabi niya kay Leng Xiaoteng, nice to meet you, Mr. Leng. Nice to meet you too, Mayor Yan, tumanggaw si Leng Xiaoteng kay Yan Zhenglen. Oh, magkaibigan sina Miss Go at Master Yan. Lumapit si Jiang Bowen. Ikinagagalak na makilala ka, Mayor Jiang, sabi ni Guning kay Jiang Bowen. Ano? Magkakilala din kayong dalawa, tanong ni Yan Zhenglen. Nagulat siya na palaging nakikilala ni Guning ang mga importanteng tao saan man siya dumating. Ang babaeng sinabi ko sa iyo ngayon ay si Miss Go, sabi ni Jiang Bowen. Ano? Ikaw yun. Inikat ni Yan Zhenglen ang kanyang mga mata sa pagtataka. Nabalitaan na niya ang nangyari kay Xiao Changchun. Sa kanyang pagtataka, ang babaeng nagpatatag ng sasakyan ay si Guning. Gayunpaman, alam niya na si Guning ay hindi isang ordinaryong babae, kaya naniniwala siya na magagawa iyon ni Guning. Tumingin si Leng Xiaoteng kay Guning nang may pagdududa. Medyo natarante si Guning, dahil ayaw niyang mag-alala siya. Napansin ni Leng Xiaoteng ang maliliit na reaksyon ni Guning, at naramdaman niyang may ginawa ito na hindi niya ikatutuwang malaman. Girl Gu, ginulat mo talaga ako, sabi ni Yan Zhenglen. Napakadelikado noon, at maaari rin siyang mahulog. Talagang itinaya niya ang sarili niyang buhay, ngunit sa kabutihang palad, parehong maayos sina Xiao Changchun at Guning ngayon. Master Yan, kamag-anak mo ba si Miss Gu? Tanong ni Jiang Bowen. Hindi naman, she's a good friend of my father, and my lifesaver. Sinabi ko sa iyo ang kwento noong nakaraan, sabi ni Yan Zhenglen. Ano? Nang marinig iyon, mas nabigla si Jiang Bowen. Si Guning ang babaeng nagligtas sa buhay ni Yan Zhenglen mula sa pagbaril ng sniper. Jesus! Ang batang babae na ito ay talagang kamangha-mangha. Si Guning, sa halip, ay hindi nahiya nang makita silang nabigla. Nang mapansin iyon, agad na ibinaba ni Yan Zhenglen ang paksa. Girl Gu, nandito ka ba para mag-dinner? Sabay na tayong kumain. Salamat, gusto namin, ngunit mayroon kaming pag-uusapan ng pribado, pagtanggi ni Guning. Alam din ni Guning na si Yan Zhenglen ay magalang lamang. Dapat ay pumunta sila dito para sabay na kumain para sa isang importanteng bagay. Sa katunayan, si Yan Zhenglen at ang iba pa ay pumunta dito para pag-usapan ang seryosong bagay. Gayunpaman, kung handang kumain sina Guning at Leng Xiaoteng kasama nila, hindi rin nila ito tatutol. Dahil tumanggi si Guning, hindi niya ipipilit. Sige, pasok muna tayo sa loob.
Pagkatapos noon, naghiwalay na sila. Nang wala na si Yan Zenglen at ang iba pa, itinuon ni Leng Xiaoteng ang kanyang mga mata kay Guning at nagtanong, bakit ka natarante? Naunawaan ni Guning na hindi niya ito may tatago kay Leng Xiaoteng. Kung nabasa ni Leng Xiaoteng ang balita, makikilala niya ito sa unang tingin. Kaya lang nasabi niya sa kanya ang totoo, may aksidente sa sasakyan sa highway kaninang umaga. Isang kotse ang nabangga sa guardrail. Tumakbo ako para saluhin ang gulong nito at pinatatag ang sasakyan. Nailigtas ang mga tao sa sasakyan. Iyon lang. Nang marinig iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Leng Xiaoteng. Nagalit siya sa biglaang pag-uugali ni Guning, at itinaya pa niya ang sarili niyang buhay para iligtas ang iba. Kahit sino pa ang mga taong iniligtas ni Guning, walang mas mahalaga kaysa kay Guning sa kanyang puso ngayon. Nag-aalala pa rin si Leng Xiaoteng sa kanya, kahit na lumipas na ang aksidente. Paano kung nahulog siya mula sa highway kasama ang kotse? Hindi niya maisip, at nag-aatubili siyang maranasan muli ang pakiramdam na mawalan ng taong pinakamahalaga sa kanya. Sa kabutihang palad, ayos na si Guning ngayon, o talagang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Galit si Leng Xiaoteng, ngunit mas nag-aalala siya kay Guning. Nang makitang hindi masaya at nag-aalala si Leng Xiaoteng, hindi na konsensya si Guning. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, ipinapangako kong hindi ko na uulitin iyon. Mga ad ng pub future. Bagamat hindi talaga ito delikado para kay Guning, ito ay sobrang delikado sa mga mata ng mga hindi nakakaalam ng kanyang kakayahan. Napahinga ng kaunti si Leng Xiaoteng, at hinawakan ang kamay ni Guning. Siya lang ang gusto niya sa mundong ito. Takot talaga siyang mawala siya. Pagkatapos kumain, madilim na. Nag-ambol sina Guning at Leng Xiaoteng sa resort. Nagkaroon ito ng makapidjal hiningang tanawin sa gabi. Napansin nila ang isang sinehan, at iminungkahi ni Guning na manood ng pelikula ng magkasama. Sumang-ayon si Leng Xiaoteng. Halos 10 PM na sila lumabas ng sinehan. Bumalik sila sa hotel at gustong mag-book ng kwarto. Sa hindi pagkakataon, fully booked na ang hotel. Walang bakanteng kwarto ngayong gabi. Gusto mo bang manatili sa aking silid ng isang gabi? May sofa sa kwarto ko, sabi ni Guning. Kinabahan siya, at inilabas niya ang lahat ng lakas ng loob niya para sabihin iyon. Ayaw niyang isipin ni Leng Xiaoteng na siya ay isang madaling babae. Medyo nabahala din si Leng Xiaoteng, ngunit walang ibang silid na available ngayong gabi. Maaari siyang umalis sa Quanlin Resort, ngunit hindi siya pumayag, kaya pumayag siya. Habang papunta sa kwarto, hindi maiwasan ng dalawa na mag-isip kung ano ang mangyayari kapag nanatili sila sa isang kwarto ng isang gabi. Pareho silang namula at bumili ng tibok ng puso nila. Walang nagsasalita sa daan. Gayunpaman, sila ay magkasintahan at ngayon. Kaya karaniwan na silang nagkatuluyan. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Nakatulog man sila sa isa't isa, hindi naman big deal dahil in love sila. Sa sandaling pumasok sila sa silid, sinabi ni Guning, mas matangkad ka, at maaari kang matulog sa kama. Sa sofa ako matutulog. Panipi. Maaari kang matulog sa kama, at gagamitin ko ang sofa. Ayaw hayaan ni Leng Xiaoteng na matulog si Guning sa sofa. Ito ay hindi komportable. Masyadong maliit ang sofa para sa iyo, sabi ni Guning. Ayos lang, sabi ni Leng Xiaoteng, pagkatapos ay pumunta siya sa sofa at umupo. Walang ibang kubrekama, sabi ni Guning, biglang napagtanto ito. No big deal. Naka-on ang aircon. Hindi ako nilalamig, sabi ni Leng Xiaoteng. Mga ad ng pub future. Bakit hindi tayo sabay matulog sa kama? Walang kamalay-malay na sinabi ni Guning, ngunit hindi nagtagal ay nabigla siya sa sarili niyang mga salita. Natulala si Leng Xiaoteng sa isang segundo. Pakiramdam niya ay pabilis ng pabilis ang daloy ng dugo sa kanyang katawan, at hindi na siya tumingin muli kay Guning. Sabay dagdag ni Guning, kasya ang kama para sa dalawa.
Na ang ibig sabihin ay hindi sila magdadamayan, kahit na magkatabi silang matulog sa kama. Si Leng Xiaoteng ay nahihirapang gumawa ng desisyon. Sabik siyang makalapit kay Guning, ngunit ayaw niyang takutin siya. Sa huli, pumayag si Leng Xiaoteng. Pagkatapos, hinubad lamang nina Guning at Leng Xiaoteng ang kanilang mga coat, na nakahiga sa kama. Nakabukas ang bedside lamp, ngunit medyo madilim. Siguro dahil masyado pang maaga, o kaya dahil pareho silang kinakabahan, walang tulog pero hindi rin sila nag-uusap. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Guning sa isang table sa tabi niya. Masyadong tahimik ang gabi, kaya ang biglang tunog ay natakot kay Guning sa isang segundo. Ang tumatawag ay si Sito Ye. Bakit siya tumatawag sa gabi? Hi, Mr. Sito, sagot ni Guning dito. Agad na naramdaman ni Leng Xiaoteng ang isang pakiramdam ng pagbabanta. Hoy, nakauwi ka na ba? Nasa CTF ako ngayon. Bakit hindi tayo mag-night snack together? Malumanay na iniaya ni Sito Ye. Nako, nakakahiya. Wala ako sa bahay ngayon. Nasa CTD ako, sabi ni Guning. Si Leng Xiaoteng, sa halip, ay hindi nasisiyahan sa kanyang tono. Nabigo si Sito Ye. Pumunta siya sa CTF para makipagkita kay Guning, ngunit wala siya. Naisip niya na kung wala si Guning sa CTG, nasa CTF siya. Kailan ka babalik? Tanong ni Sito Ye. Bukas, sagot ni Guning. Mabuti, pagkatapos ay sabay tayong kumain bukas kapag bumalik ka na, sabi ni Sito Ye. Oo naman, hindi tumanggi si Guning dahil libre siya bukas. Napansin din ni Guning na hindi natuwa si Leng Xiaoteng sa tawag ni Sito Ye, ngunit hindi niya malinaw kung bakit hindi nasisiyahan ang lalaki. Siya at si Sito Ye ay karaniwang magkaibigan lang kung tutuusin. At hindi niya napigil ang makilala ang mga bagong lalaki, dahil kailangan niyang buuin ang kanyang network. Gamulong si Guning para harapin si Leng Xiaoteng at nagtanong, nagseselos ka ba dahil sa may kaibigan akong lalaki? Hinahabol ka niya. Hindi itinanggi ni Leng Xiaoteng na nagseselos siya, ngunit kung hindi hinahabol ni Sito Ye si Guning, hindi siya magseselos. Ano? Hindi. Tahimik na nagulat si Guning. Hindi siya naniwala, dahil hindi niya akalain na iba ang pakikitungo sa kanya ni Sito Ye. Paano mo alam iyon? Tanong ni Guning. Instinct ng tao, sabi ni Leng Xiaoteng nang may kumpiyansa. Haha, hindi napigilan ni Guning ang tumawa ng malakas. Kahit na hinahabol siya ni Sito Ye, hindi niya ito tatanggapin. Wala ka bang tiwala sa sarili, o wala kang tiwala sa akin? Biro ni Guning. Tiningnan ni Leng Xiaoteng si Guning ng malalim, ngunit nanatiling tahimik. Hindi rin niya alam ang sagot. Alam ni Guning kung ano ang nasa isip ni Leng Xiaoteng. Kahit wala itong tiwala sa kanya, hindi niya ito masisisi. Saglit lang silang nagkasama, at normal lang na insecure siya. Kung hindi pamilyar si Guning kay Leng Xiaoteng, makaramdam din siya ng pananakot, dahil napakagwapo at sex ng lalaki. Mga ad ng pub future. Maliban kung ipagkanulo mo ako, hindi kita sasaktan, time na saad ni Guning para pawiin ang mga alalahanin ni Leng Xiaoteng. Lumapit ito sa kanya at binigyan ng magaang halik. Gayunpaman, hindi payag si Leng Xiaoteng na umalis siya pagkatapos niyang matikman ang lasa. Agad niya itong hinalikan ng sobrang lakas. Si Leng Xiaoteng ay hindi sanay sa paghalik, kaya natagalan siya upang mahanap ang tamang paraan. Matagal na dumampi ang labi nito sa labi niya bago pumasok ang dila nito sa pagitan ng magagandang ngipin nito at sa bibig nito. Idiniin niya ito sa kanya, at ang buong katawan nito ay nasa ilalim niya. Ito ang unang pagkakataon na naging napakalapit ni Guning sa isang lalaki. Nawala ang lahat ng kanyang lakas, pinasasalamatan ang sarili sa init. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Nagsalo sila ng matagal na halik, at nagsimulang hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng sa status quo. Nagsimulang gumalaw ang mga kamay nito sa katawan niya.
Nanginginig si Guning dahil sa sexual na pananabik. Bagamat hindi niya iniisip na makipag-ibigan kay Leng Xiaoteng, hindi pa siya handa sa pag-iisip, kaya gusto niya itong itulak palayo. Gayunpaman, sinubukan niya sa walang kabuluhan, dahil ang kanyang katawan ay sumuko na. Hinayaan lamang niya si Leng Xiaoteng na magpatuloy sa paghalik sa kanya ng mapusok. Nang maramdamang medyo hinihingal si Guning, lumipat ang halik ni Leng Xiaoteng sa kanyang pisngi at leeg. Makinis at mabango ang kanyang balat dahil sa sustansya ng kanyang kapangyarihan. Hindi na napigilan ni Leng Xiaoteng. Bigla na lang, isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto sa labas ang ikinagulat ni Leng Xiaoteng. Sabay bawi niya sa isip niya. Bagamat ang hotel na ito ay may natatanging sound insulation, sa kanyang matinding pandinig, si Leng Xiaoteng ay nakarinig ng anumang tunog sa labas. Nang makitang namula si Guning na may bahagyang namamagang labi, natarante si Leng Xiaoteng. Ningning, pasensya na, basta. Ayos lang. Huminga ng mahabang hininga si Guning para pakalmayan ang sarili, at malumanay na ngumiti. Wala siyang pakialam, ngunit hindi pa siya handa sa pag-iisip. Si Leng Xiaoteng ay hindi nang ahas na ipagpatuloy. At sinubukang makatulog kasama si Guning sa kanyang mga bisig, ngunit napakahirap para sa isang lalaki na makatulog kaagad pagkatapos ng ganoon katagal, mapusok na halik. Si Guning, sa kabilang banda, ay nakatulog sa loob ng maikling panahon. Hindi nakatulog si Leng Xiaoteng hanggang sa gabi na. Kinaumagahan, si Leng Xiaoteng ay nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window na nag-iisip ng kung ano-ano nang magising si Guning. Anong iniisip mo? Ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Lumingon si Leng Xiaoteng, nakatingin sa kanya. Wala. Gusto mo bang mag-almusal sa labas o dito? Labas tayo. Ang eroplano ay lilipat ng alas 9:30 ng umaga. Maaari tayong mag-almusal bago tayo tumungo sa airport, sabi ni Guning. Nag-impake na sila at pumunta sa restaurant para mag-almusal. May mga eksklusibong shuttle car sa restore, kaya kinuha ni Guning at Leng Xiaoteng ang kotse na inayos ng hotel. Mga ad ng Pub Future. Tinawagan ni Guning si Kay pagkatapos ng kanyang almusal at sinabi sa kanya na aalis siya papuntang CTF. Iminungkahi ni Kay na ipadala siya sa airport, ngunit tumanggi si Guning. Hindi iniwasan ni Guning si Leng Xiaoteng, kaya nalaman niya ang dahilan kung bakit dumating si Guning sa CTD sa pagkakataong ito, mula sa kanilang pag-uusap sa telepono. Pagkatapos nilang ibaba ang tawag, nagtatakang nagtanong si Leng Xiaoteng, mapapagaling mo ba ang sakit? Oo, hindi ito itinanggi ni Guning, o nagpaliwanag pa. Gayunpaman, bahagyang hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng na lumipad si Guning hanggang sa CTD para lang makipag-deal sa lalaki sa telepono. Kung may gusto kang imbestigahan, bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin? Ipinaliwanag ni Guning, marami ka nang naitulong sa akin, ngunit hindi ako makakaasa sa iyo habang buhay. At kailangan ko ng matulungin na katulong. Isa siyang sikat na hacker na tinatawag na Kay. Malaking bentahe ko na handa siyang tulungan ako. Hindi na nagpumilit si Leng Xiaoteng noon. Alam niya na si Guning ay nagpapatakbo ng isang startup at nangangailangan ng talento, kaya hindi niya ito mapipigilan na kumuha ng mga bihasang manggagawa at bumuo ng isang network. Ang kailangan lang niyang gawin ay bigyan siya ng tulong kapag kailangan niya at pigilan ang ibang mga lalaking gustong humabol sa kanya na makalapit. Pagdating nila sa CTF, kumain muna sila sa isang restaurant. Pagkatapos kumain, ayaw ni Leng Xiaoteng na mawalay kay Guning, kaya hindi agad umuwi si Guning. Sa halip, pumunta sila sa kalye ng mga antik. Matagal na siyang hindi nakakapunta sa kalye ng mga antik, at namiss niya ang pagkakataong makapulot siya ng tunay na antik mula sa isang stand nang hindi sinasadya. Siyempre handang gawin ni Leng Xiaoteng ang lahat basta kasama niya si Guning. Agad namang tumawag si Leng Xiaoteng para magpadala ng sasakyan sa kanya. After 10 minutes, dumating na yung sasakyan. Pagkatapos ay pinaandar ni Leng Xiaoteng ang kotse, papunta sa kalye ng mga antik kasama si Guning. Habang nasa daan,
tinawagan ni Guning si Guman at sinabi sa kanyang ina na nakabalik na siya, at uuwi na siya ngayong gabi. Ang kalye ng mga antik ay pareho pa rin noong unang pagkakataon na narito si Guning. Karamihan sa mga bagay ay peke at mahirap makahanap ng tunay. Gusto mo ba ng mga antigo? Tanong ni Leng Xiaoteng, nakita si Guning na nakatutok sa mga bagay. Oo, sagot ni Guning. Mayroon akong ilan, ipapadala ko sa iyo mamaya, sabi ni Leng Xiaoteng. Well, I just enjoy discovering and pick up a real one from a mass of them. Hindi talaga ako interesadong kolektahin ang mga ito, sabi ni Guning. Pagkaraan ng mahabang panahon, napansin ni Guning ang isang bagay na may kapangyarihan. Ito ay 30 sentimetro ang lapad na pastel plate na may mga pattern ng 9 na peach at 5 paniki. Ang puting plato ay kristal na malinaw na may makinis na texture. Isa itong magandang advertisement para sa Yongzheng Pastel. Ang kulay ng background ng plato at ang kulay ng painting sa paligid nito ay parehong dalisay at pino. Ang dalawang kulay ay pinagsama-samang gumagawa ng mga epekto ng kagandahan at maharlika. Kaya, maaaring isipin ng mga tao na ito ay peke. At ang mga tagalabas ay hindi kailanman naniniwala na ito ay totoo. Kahit na mayroong dalawang patayong linya ng mga salitang nagsasabing Yongzheng period, Qing dynasty na asol at puti sa ilalim ng plato. Ang mga pattern sa paligid ng plato ay magaan at halata sa parehong oras. Ang kulay ng mga peach ay pula, ngunit hindi maliwanag, at natural na nagbago mula dilaw hanggang pula. Tumpak ang bawat pagpindot ng panulat sa pagpipinta. Ang mga bulaklak ng peach ay may mahabang dahon na may mga gilid na maliwanag sa harap at mas madilim sa likod. Ang mga gilid sa harap ng mga dahon ay berde, habang ang mga gilid sa likod ay malabughaw at madilim, na sumasalamin sa mga pagkakaiba sa ilalim ng liwanag. Ang mga dahon ay makapal na ipinamahagi at makatwirang dynamic, na tumutugma sa mga bakal pulang paniki. Nagtanong si Guning tungkol sa presyo nito. Nagkakahalaga lamang ito ng 2,000 yuan, kaya binayaran ni Guning ang pera ng walang pag-aalinlangan. Gustong bayaran ni Leng Xiaoteng si Guning, ngunit tumanggi si Guning. Kung magiging walang kwenta kung magbabayad siya. Nagpatuloy sa paglalakad sina Guning at Leng Xiaoteng dala ang plato. Ilang segundo matapos mawala sina Guning at Leng Xiaoteng, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mabilis na dumating kasama ang isang matandang lalaki na nasa 70 anyos. Huminto sila sa stand kung saan binili ni Guning ang pastel plate. Mga ad ng Pub Future. Guro, ito po ang, sabi ng nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, bago pa man siya makatapos, napatulala siya nang mapasulyap siya sa kinatatayuan. Pagkatapos ay nagulat siya at nagtanong, nasaan ang pastel plate na may pattern ng 9 na peach at 5 paniki. Hindi alam ng may-ari ng stand kung bakit naging emosyonal ang lalaki, ngunit nakilala niya ang matandang tumabi sa kanya. Siya ang tagapangasiwa ng museo at pinuno ng Antiques Association, si Gu Changjiang. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumisita sa parehong stand kanina. Matagal na niyang tinitigan ang pastel plate, pero naiwan pa rin sa huli. Ngayon ay bumalik siya kasama ang isang anti-gong eksperto upang suriin ito muli. Biglang naramdaman ng may-ari ng stand na maaaring totoo ang pastel plate. Hoy! May itatanong ako sa'yo. Sabi ulit ng medyo may edad na. Sumagot kaagad ang may-ari ng stand, nako, nabenta ko na. Ano, hindi ito matanggap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bagamat hindi siya lubos na nakatitiyak na ito ay totoo, siya ay may tiwala na ito ay maaaring totoo. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinuntahan ang kanyang amo at muling bumalik. Sa loob ng ilang minuto, naibenta na ang pastel plate. Ito ay isang kakilakilabot na balita para sa kanya. Napalunok ng malakas ang may-ari ng stand. Hindi niya maiwasang isipin ang sarili. Totoo ba ang pastel plate? Kung totoo, nawalan siya ng malaking halaga. Nagsisi ngayon ang may-ari ng stand. Sino ang bumibili? Tanong ng medyo may edad na. Maaaring nasa paligid pa rin ang bumibili.
Ito ay isang teenager na babae na may kasamang binata, sagot ng may-ari ng stand. Saan sila pumunta? Tanong ulit ng medyo may edad na. Sa kanan, sagot ng may-ari ng stand. Master, abutan natin sila. I think we can still meet them, the middle-aged man said. Nais nilang bilhin ang plato bilang bahagi ng isang koleksyon. Maghintay lang ng saglit, nang makitang aalis na sila, nag-aalala kaagad ang may-ari ng stand, totoo ba ang plato? Mga ad ng Pub Future. Hindi pa ako sigurado, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, pagkatapos ay hindi niya pinansin ang may-ari ng stand, mabilis na naglakad pakanan kasama si Gu Changjiang. Mabagal na naglakad sina Guning at Leng Xiaoteng, kaya naabutan sila ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ni Gu Changjiang sa loob ng maikling panahon. Hawak-hawak ni Guning ang pastel plate sa kanyang mga kamay, kaya agad nilang nakilala siya. Hoy, maghintay ng ilang sandali. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na hamarang sa daan ni Guning. Bagamat ito ay hindi magalang, wala siyang oras na mag-aksaya. Pagkatapos ay tumigil sina Guning at Leng Xiaoteng. Pareho nilang naisip na ang lalaki ay dapat na may apurahang bagay. Gayunpaman, nang mapansin ni Guning si Gu Changjiang na nakatayo sa gilid ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, agad niyang naunawaan ang nangyayari. Master Gu, ikinagagalak kitang makilala, sabi ni Guning. Kilala mo ba ako? Nagulat si Gu Changjiang. Parang pamilyar si Guning sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya maalala kung saan sila nagkita noon. Magiliw na ngumiti si Guning. Nagkita kami sa birthday party ni Master Chin. Ako si Guning. Ah, ikaw pala. Nabawi ni Gu Changjiang ang kanyang alaala. Si Guning ay naka-makeup noon, at ngayon ay wala na siyang makeup, kaya hindi siya nakilala ni Gu Changjiang sa simula. Gayunpaman, naalala niya ang kanyang pangalan. Ang dahilan kung bakit mo ako hinahanap ay dahil sa pastel plate na ito. Tama ba ako? Tanong ni Guning. Eksakto. Naglakad lang ang estudyante ko sa stand at napansin ang plato na ito. Hindi siya sigurado kung totoo, kaya humingi siya ng tulong sa akin. Gayunpaman, noong kami ay bumalik, ito ay naibenta na, sabi ni Gu Changjiang. Dahil gusto mong makita ito, mangyaring tulungan ang iyong sarili. Pagkatapos ay ibinigay ni Guning ang pastel plate kay Gu Changjiang. Tuwang-tuwa si Gu Changjiang. Sa tingin ko, mas mahusay na maghanap tayo ng isang lugar upang tingnan ito ng mas malapitan. Pumayag si Guning, kaya pumasok sila sa malapit na tea house. Matagal na tinitigan ni Gu Changjiang ang plato, at mas nasasabik siya pagkatapos niyang matiyak na totoo ito. Tinanong niya si Guning, Girl Gu, binili mo ba ito dahil alam mo na ito ay totoo? Ngumiti si Guning, at nagpaliwanag. I wasn't very sure, pero naisip ko na very possible, kaya binili ko. Kahit peke, ang ganda ng plato. Magagamit ko pa rin ito bilang dekorasyon. Tumanggaw si Gu Changjiang. Mataas ang tingin niya sa katapangan at tiwala nito. Upang makilala ang mga tunay na antigo ay umasa sa swerte, paningin at tapang ng isang tao. Tulad ng nasa katanghaliang gulang, na may swerte ngunit walang lakas ng loob na bilhin ito, kaya na-miss niya ito. Girl Gu, maaari ko bang tanungin, handa ka bang ibenta ito? Tanong ni Gu Changjiang. Talagang gusto niyang kolektahin ang pastel plate na ito, hanggat handa si Guning na ibenta ito sa kanya. Masasabi kung gusto mo ang pastel plate na ito, at syempre handa akong ibenta sa iyo kung gusto mo, sabi ni Guning. Hindi niya masyadong gusto ang plato na ito, at maaari niyang makipagkaibigan kay Master Gu sa pamamagitan ng pagbebenta ng plato na ito sa kanya. Talaga, bahagyang nagulat si Gu Changjiang na sasang-ayon si Guning ng may bilis. Maraming salamat. Hindi rin kita lalakoan. Ang plato na ito ay hindi humigit kumulang 1.5 milyong yuan, at babayaran kita ng 1.5 milyong yuan. Maaari kitang bigyan ng diskwento para sa isang kaibigan. Sapat na ang 1 milyong yuan, dahil hindi naman ako gumastos ng malaking pera, sabi ni Guning.
Hindi pwede. Ayokong mawalan ka ng pera, at dapat kitang bayaran ayon sa presyo nito sa merkado. Tumanggi si Gu Changjiang. Kahit na ang pastel plate na ito ay hindi gumastos ng malaking pera kay Guning, ito ay hindi ng malaki. Hindi gustong samantalahin ni Master Gu si Guning. Master Gu, mangyaring huwag makipagtalo sa akin tungkol sa pera. Hindi naman big deal. Kung ayaw mo, gusto kitang tawaging lolo kong Gu. Kung handa kang makipagkaibigan sa akin, mangyaring makinig sa akin sa pagkakataong ito, sabi ni Guning. Well, okay. Nakikinig ako sa iyo sa pagkakataong ito, dahil handa mo akong tawaging lolo mo. Nakompromiso si Gu Changjiang, at nagkaroon ng magandang impresyon kay Guning. May mga apo siya na kasing edad ni Guning, ngunit wala sila sa tabi niya, at sobrang namiss niya sila. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sina Guning at Leng Xiaoteng. Agad na tinawagan ni Gu Changjiang si Qin Haosheng at sinabi sa kanya ang nangyari. Nagulat din si Qin Haosheng na alam ni Guning ang mga antik. Talagang puno ng sorpresa ang dalagang ito. At mahirap para sa kanya na hindi pahalagahan ang pambihirang batang babae na ito. Naunawaan niya na si Qin Yifan ay nabalisa dahil kay Guning sa mga araw na ito, ngunit hindi ito nararapat na makisali siya. Mga ad ng pub future. Bilang ama ni Qin Yifan, hindi niya ito pinilit na makipag-date kay Li Zenzhen o iba pang mga batang babae mula sa mga pamilyang napakayaman. Bagamat hindi niya gustong makasama si Qin Yifan sa isang ordinaryong babae, hindi niya ito pipigilan kung mahahanap niya ang kanyang true love. Gayunpaman, nakialam na si Qin Yiking sa mga personal na gawain ni Qin Yifan, at tinanggihan na ni Guning si Qin Yifan. Walang magawa ang Qin family para baguhin ito. Muling tinawagan ni Sito Ye si Guning bandang alas 5 ng hapon. At hinatid ni Leng Xiaoteng si Guning sa itinalagang restaurant. Nag-aatubili siyang makita si Guning na kumakain kasama si Sito Ye, ngunit hindi niya ito mapigilan. Si Sito Ye ay nag-iisa sa restaurant. Kung hindi sinabi ni Leng Xiaoteng kay Guning na iba ang pakikitungo sa kanya ni Sito Ye, hindi ito mapapansin ni Guning. Paanong si Sito Ye, bilang pinuno ng Qinggang, ay nagkaroon ng oras upang kumain kasama ang isang teenager na katulad niya. At gusto pa niyang makasama itong mag-isa, ibig sabihin ay sinadya niya ito. Gayunpaman, walang sinabing espesyal si Sito Ye kay Guning, marahil dahil hindi pa siya sigurado sa kanyang nararamdaman. Nagpa siya si Guning na itigil ito sa simula pa lang, dahil ayaw niyang mauwi ito sa nangyari sa pagitan nila ni Qin Yifan. Masyadong nakakahiya para sa kanila na maging magkaibigan ngayon. Bilang karagdagan, hindi siya handang mawalan ng suporta mula sa Qinggang. Nang malapit na nilang matapos ang pagkain, natanggap ni Guning ang tawag ni Leng Xiaoteng. Upang ipaalam kay Sito Ye na hindi siya single, hindi iniwasan ni Guning si Sito Ye ngunit sinagot ang tawag sa banayad na boses. Hi! Tapos na ba? Tanong ni Leng Xiaoteng. Oo, halos, sagot ni Guning. Hinihintay kita sa labas ngayon, sabi ni Leng Xiaoteng. Sa katunayan, hindi pa siya umalis. Nag-aalala siyang baka anyayahan ni Sito Ye si Guning na manood ng sine o mamili ng magkasama pagkatapos kumain, kaya tinawagan niya si Guning nang maisip niyang malapit na silang matapos. Ganap na naunawaan ni Guning ang nasa isip ni Leng Xiaoteng. Oo naman, pupunta ako sa iyo mamaya, sabi ni Guning. Great, hihintayin kita, natuwa si Leng Xiaoteng. Narinig ni Sito Ye ang kanilang usapan at naramdaman ang kanilang relasyon mula sa tono ni Guning, at nakaramdam ng pagkabigo. Boyfriend mo ba siya? Tanong ni Sito Ye. Mga ad ng pub future. Oo, sabi ni Guning, at sumikat sa kaligayahan. Siya ay tumingin sa pag-ibig. Kung ganoon ay umalis na tayo. Ayokong pigilan ka sa pagkikita ng boyfriend mo. Si Sito Ye ay isang taong maalalahanin, at bahagya lang siyang nakaramdam ng pait sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya masyadong malungkot, dahil hindi niya naisip ang kanyang nararamdaman para kay Guning. Patawarin mo ako.
Mangyaring payagan akong imbitahan ka na kumain ng sama-sama sa susunod na pagpunta ko sa CTG, sabi ni Guning. Ayos lang, sagot ni Sitoye. Pagkatapos noon ay sabay silang lumabas. Pinanood ni Sitoye si Guning na sumakay sa kotse, ngunit iniwasan niyang makita ang lalaking nasa driver's seat. Alam niya na ang kasintahan ni Guning ay kailangang maging Kat-Angie tangi gaya niya. Pagkasakay ni Guning sa kotse, tinanong niya si Leng Xiaoteng, naghintay ka ba sa akin sa buong oras? Naisip ni Guning na ito ay lubos na posible. Aha, sagot ni Leng Xiaoteng. Ano? Nag-aalala ka ba na yayain niya akong manood ng sine? Pang-aasar ni Guning. Ang isang lalaki na humahabol sa isang babae ay palaging nag-aanyaya sa kanya na kumain o manood ng sine ng magkasama. Romantic ang magkatabi na nanonood ng sine. Medyo namula si Leng Xiaoteng, ngunit hindi ito itinanggi. Hindi alam ni Guning kung ano ang sasabihin, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon para ipaalam kay Sitoye na mayroon na siyang kasintahan. Kumain ka na ba? Tanong ni Guning. Oo, sa pagkakataong ito, hindi na siya hinintay ni Leng Xiaoteng sa gutom. Hindi naman panandalian ang oras kaya napunta na siya sa gitna para kumain. Saan tayo susunod? Tanong ni Guning. Walang ideya, sabi ni Leng Xiaoteng. Kung gayon, mag-ikot tayo. At uuwi ako mamaya, mungkahi ni Guning. Kung tutuusin, basta magkasama sila, masaya at kontento na sila kahit nakaupo lang sa sasakyan. Sa makatuwid, nagpasya silang magmaneho sa paligid ng lungsod at gumugol ng maraming oras na magkasama. Mabigat ang trapiko sa downtown, kaya dumiretso si Leng Xiaoteng sa suburb. Hindi sinasadyang napansin ni Guning ang sasakyan ni Gu Qinxiang sa labas ng isang living area nang dumaan sila. May babaeng nakaupo dito, at nakilala ni Guning na siya ang sekretarya ni Gu Qinxiang.